Sa loob ng 30 taon, ang upuang ito sa dulo ng mahabang mesa ang naging saksi sa bawat patak ng pawis ko para sa gilingan ni Danilo. Pero ngayong umaga, sa harap ng aking mga anak at manugang, natagpuan ko ang aking silya sa tabi ng mesa ng mga bata. Ma, panahon na para kami naman, sabi ni Ador nang hindi man lang makatingin sa aking mga mata. Nanigas ang buong katawan ni Salvacion habang nakatitig sa bakanting pwesto sa kabisera ng mahabang hapag-kainan. Ito ang araw ng ika-35 anibersaryo ng gilingan ni Danilo. Ang negosyong itinayo nila ng yumaong asawa mula sa isang maliit na kamalig hanggang sa maging pinakamalaking kabyawan ng bigas sa buong Leyte. Ang amoy ng bagong saing na bigas at ang malakas na ugong ng mga makina sa labas ay dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang hanging umiihip mula sa bintana ay tila may dalang pait. Ma, nakatayo ka pa dyan! Boses iyon ni Nina, ang asawa ni Ador. Nakasuot ito ng mamahaling bestida na tila ba siya ang bituin ng okasyon? Inayos na namin ang seating arrangement. Masyado kasing maingay dito sa main table. Baka ma-stress ka lang sa mga figures na pag-uusapan namin. Doon ka na sa tabi ni Nina CJ at Chloe para masaya. Tumingin si Salvacion sa kanyang panganay na si Ador. Inaasahan niyang tatayo ito at pagsasabihan ng asawa. Ngunit abala si Ador sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo, habang si Benji, ang bunso, ay nakatitig lamang sa kanyang cellphone. Tila walang naririnig. Dahan-dahang lumakad si Salvacion patungo sa maliit at mababang plastik na silya sa tabi ng mesa ng kanyang mga apo. Ang bawat hakbang niya ay parang pagtapak sa mga bubog ng sarili niyang danggal. Naupo siya ng tuwid, hawak ang isang luma at kupas na panyo na Theo ang pangalan ni Danilo. Hindi siya umiyak. Sa Leyte, itinuro sa kanya na ang luha ay para sa patay at siya ay buhay na buhay pa. Mga bisita, mga kasosyo, tumayo si Ador. Bitbit ang isang baso ng mamahaling wine. Ngayong araw, hindi lang natin ipinadiriwang ang nakaraan. Ipinadiriwang natin ang hinaharap. Ang gilingan ni Danilo ay dadaan sa isang malaking transformation. We have signed a memorandum of agreement with a multinational industrial group to convert this land into a world-class manufacturing hub. Nabitawan ni Salvacion ang kanyang kutsara. Ang tunog ng bakal na tumama sa sahig ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Anong sinasabi mo, Ador? Mahinang tanong ni Salvacion. Ang lupang ito ay para sa pagsasaka. Ang mga tauhan natin, daan-daang pamilya ang dumidepende sa gilingang ito. Bumiti si Ador, isang ngiting tila nandidiri sa pag-aalala ng kanyang ina. Ma, yan ang problema. Masyado kang emotional. Ang bigas ay maliit ang kita. Ang industrial park? Yan ang magbibigay sa atin ng bilyon. At tungkol sa mga workers, don't worry. Babayaran sila ng separation pay. Panahon na para mag-enjoy ka sa retirement mo. Hindi ako magre-retire kung ang ibig sabihin yon ay ang pagpatay sa pangarap ng papa nyo. Madiing sabi ni Salvacion habang tumatayo. Biglang lumapit si Nina at hinawakan ang balikat ni Salvacion. Pilit siyang pinauupo muli. Ma, please, huwag ka nang gumawa ng eksena. Alam nating lahat na nitong mga nakaraang buwan ay nagiging makakalimutin ka na. Minsan nga, nakikita ka ng mga katulong na kinakausap mo ang sarili mo sa bodega. Hindi totoo yan, sigaw ni Salvacion. Totoo po, nanay, sabat ni Benji habang inilalapag ang kanyang cellphone. Kaya nga, kailangan mo na talagang magpahinga. Sabi ni Dr. Valderrama, yung kakilala naming espesyalista, ang kondisyon mo ay nangangailangan ng 24-hour professional care. Nina and I found a very exclusive facility in Cebu. Maganda dun, ma, parang hotel. Facility? Ibig niyo bang sabihin ay nursing home? Halos hindi lumabas ang boses ni Salvacion. Ang mga anak na pinag-aral niya sa pinakamahahalagang universidad sa Manila, ang mga anak na ipinaglaban niya ang utang na loob sa pamilya, ay ngayon ay nagpaplano ng itapon siya na parang isang sako ng nabulok na palay.
Inilabas ni Ador ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ito sa harap ni Salvacion, sa tabi ng platitang may tira-tirang pagkain ng mga bata. Ito ang appointment of legal guardianship at ang special power of attorney para sa pagbebenta ng shares. Malamig na sabi ni Ador. Ma, kailangan mo na itong pirmahan. Para sa kabutihan mo ito. Ayaw naming umabot sa punto na ang korte pa ang magdedeklara sa iyo na incapacitated sa harap ng buong Leyte. Isipin mo ang hiya ng pamilya. Tumingin si Salvacion sa kanyang mga anak. Nakita niya ang sakiim sa mga mata ni Nina, ang pagiging sunod-sunuran ni Benji, at ang malamig na ambisyon ni Ador. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa katandaan, kundi sa matinding put na sumasabog sa loob ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa malaking larawan ni Danilo na nakasabit sa dingding. Parang naririnig niya ang bulong ng asawa sa bawat ugong ng makina ng gilingan. Hindi ko pipirmahan yan, sabi ni Salvacion. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing tigas ng mga batong gilingan na ginagamit nila. Ma, don't make this harder than it should be, banta ni Ador. Hawak na namin ang mga medical records mo. Hawak na namin ang board majority. Wala ka nang magagawa. Meron pa, Ador, bulong ni Salvacion sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang panyo at pinunasan ang kanyang labi. Tumayo siya ng may buong dignidad, hindi pinapansin ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga manugang. Tinalikuran niya ang marangyang hapag-kainan at ang kanyang mga anak na tila mga estranjero na sa kanya. Habang naglalakad siya palabas ng silid, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Ador. Ang akala niyo ay mahina na ang aking isip, pero nakalimutan niyo yata kung sino ang nagturo sa inyo kung paano magbilang. Nang makarating siya sa kanyang sariling kwarto, mabilis na nilock ni Salvacion ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang ilalim ng kanyang aparador. Doon, sa ilalim ng mga lumang baratsaya, ay may nakatagong isang maliit na susi na tila kinalawang na sa panahon. Ito ang susi sa lihim na compartment ng vault ni Danilo, isang bagay na hindi alam ng kanyang mga anak. Sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan ng Leyte, ang moy para sa isang digmaan sa loob ng pamilya ay muling nagliwanag. Hindi alam ni Ador at Benji na ang gilingan ay hindi pa tapos umikot, at sa huling pag-ikot nito, ang bawat butil ng kasakimang itinanim nila ay sisiguraduhin ni Salvacion na magiging abo sa kanilang mga palad. Ang malaking mansyon ng pamilya sa gitna ng tubuhan ay dating amoy bagong kiskis na bigas at pinakuluang kape. Pero ngayong gabi, pakiramdam ni Salvacion ay amoy alikabok at kataksilan ang bawat sulok nito. Pagpasok niya sa sala, natagpuan niya sina Nina at Liza, ang kanyang dalawang manugang, na abala sa pagdidikit ng maliliit na kulay kahel na sticker sa mga antigong kagamitan. Anong ginagawa niyo? Mahinang tanong ni Salvacion. Ang kanyang boses ay tila isang anino sa dilim. Napatalon sa gulat si Liza, ang asawa ni Benji. Mabilis niya itinago ang hawak na clipboard sa likuran niya. Si Nina naman ay nanatiling kalmado. Tila ba sanay na sa ganitong uri ng komprontasyon. Inventory lang ito, ma? Sagot ni Nina nang may matamis ngunit peking ngiti. Sabi kasi ni Ador kapag lumipat ka na sa facility sa Cebu, kailangan nating i-dispose ang mga gamit na hindi mo na kailangan. Itong mga Nara cabinets at chandelier, masyado nang outdated. Mas magandang ibenta na lang para madagdag sa fund ng mga bata. Tiningnan ni Salvacion ang cabinet na gawa sa purong Nara. Ito ang unang regal ang ibinigay sa kanya ni Danilo noong unang taon ng gilingan. Pinaghirapan nila yon. Bawat kalyo sa kamay ni Danilo ay nakaukit sa kahoy na yon. Hindi pa ako umaalis, madiing sabi ni Salvacion. At hinding-hindi niyo ibibenta ang mga gamit ko. Hindi na sumagot ang dalawa. Pero ang palitan nila ng tingin ay sapat, na para malaman ni Salvacion na wala silang balak makinig. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, pilit na ginagawang mabigat ang kanyang mga hakbang. Huminto siya sa dulo ng pasilyo at pumasok sa kanyang silid. Ngunit hindi niya tuluyang isinara ang pinto.
iniwan niya itong may maliit na siwang. Gaya ng inaasahan niya, ilang sandali pa ay narinig niya ang mabibigat na yabag ni na Ador at Benji. Nagtipon sila sa sala, eksaktong sa ilalim ng kanyang silid. Benji, napirmahan na ba ni Liza ang consent forms para sa appraisal ng lupa? Boses iyon ni Ador. Opo kuya, pero si nanay, paano kung ayaw niya talagang pumirma sa guardianship papers? Masyado siyang matigas kanina sa party. Nakakahiya sa mga investor. Sagot ni Benji, bakas ang kaba sa boses. Huwag kang mag-alala. Malamig na tugon ni Ador. Ang mga medical records na nakuha natin kay Dr. Valderrama ay sapat na para sa korte. Ipakikita natin na hindi na niya kayang protektahan ang sarili niya at kapag nailipat na natin siya sa Cebu, wala na siya magagawa kundi panuurin ang paggiba sa gilingan. Pero kuya, yung facility, sigurado ba tayo doon? Sabi ni Lisa parang kulungan daw ang secure ward para sa mga may demensya. Ito lang ang paraan para makuha natin ang pera, Benji. Pagod na akong maging probinsyano sa Leyte. Kailangan nating bayaran ang mga utang natin sa Manila. Isipin mo na lang ang kinabukasan ng mga anak mo. Napahawak si Salvacion sa kanyang dibdib. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa party ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang facility sa Cebu ay hindi pala para sa kanyang ikagagaling. Isa itong kuta kung saan nila siya ibabaon ng buhay para lamang sa pera. Na masiguro niyang pumasok na ang mga ito sa kani-kanilang mga kwarto. Dahan-dahang lumabas si Salvacion. Hindi siya nagtsinelas para hindi makagawa ng ingay. Dumiretso siya sa maliit na library ni Danilo sa dulo ng mansyon. Alam ni Salvacion na may ginawang milagro ang kanyang mga anak. Binuksan niya ang cabinet kung saan nakatago ang mga kopya ng annual reports ng gilingan. Gamit ang kanyang maliit na reading glasses, sinuri niya ang mga pirma. Doon niya nakita ang katotohanan. Isang bank loan application para sa 10 milyong piso, may petsang 3 buwan na ang nakakalipas. Ang layunin? Company expansion. Pero ang pirma sa ilalim ng pangalan niya ay masyadong pantay, masyadong perpekto. Hindi ito ang pirma niya na may kaunting panging-inig dahil sa arthritis. Pinikin niyo ang pirma ko, bulong ni Salvacion. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha. Ginamit niyo ang pangalan ko para mabaon sa utang ang negosyong binuo ng papa niyo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng library kung saan matatanaw ang gilingan sa malayo. Ang dambuhalang gusali ay tila isang natutulog na higante sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naalala niya ang gabi noong sila ay nagsisimula pa lamang ni Danilo. Isang maliit na kiskisang lang iyon, tumutulo ang bubong kapag umuulan, pero masaya sila. Doon nila itinanim ang bawat pang-arap para sa pamilya. Hinaplos ni Salvacion ang lumang makina ng gilingan na ginawang dekorasyon sa library. Malamig ang bakal, pero ramdam niya ang init ng mga alaala. Danilo, bakit ganito ang mga anak natin? Tanong niya sa hangin. Isang malakas na busina ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa bintana, nakita ni Salvacion ang isang itim na SUV na pumasok sa gate. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba at sinalubong ni Ador. Nagtago si Salvacion sa likod ng makapal na kurtina. Nakita niyang iniabot ng lalaki ang isang makapal na sobre kay Ador. Nandyan na ang down payment mula sa Industrial Group. Narinig niyang sigaw ni Ador mula sa garden. Bukas, itutuloy na natin ang foreclosure notice sa mga tenant na hindi pabor sa project. Nanigas si Salvacion. Ang mga tenant na tinutukoy ni Ador ay ang mga magsasaka at komnyon na kasama niya sa pag-asenso. Hindi lang siya ang mawawala ng tahanan. Pati ang buong komunidad na dumedepende sa gilingan ni Danilo ay idadamay ng kanyang mga anak. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto. Ang kanyang isip ay parang makinang mabilis na umiikot. Alam niya, hindi siya pwedeng lumaban ng harapan. Sa mata ng mundo, siya ay isang matandang ulyanin. Kailangan niyang maging mas matalino. Inilabas niya ang maliit na susi mula sa kanyang aparador. Bukas, sa oras ng pananghalian, kapag ang lahat ay abala sa pagpaplano ng kanyang pag-alis, bubuksan niya ang lihim na vault ni Danilo. Ngunit bago pa man siya makahiga,
narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng kanyang kwarto. Mabilis na nagkunwaring tulog si Salvacion. Naramdaman niya ang liwanag ng flashlight na tumama sa kanyang muka. Amoy ng mamahaling pabango ni Nina ang pumasok sa kanyang ilong. Tulog na ang matanda, bulong ni Nina sa kung sino sa labas. Siguraduhin mong nakatago na ang mga gamot na binigay ni Dr. Valderrama. Kapag nagsimula na siyang uminom niyan bukas, hindi na siya makakaisip ng matino. Mas mapapadali ang pagpirma niya sa huling dokumento. Napahinto ang paghinga ni Salvacion. Hindi lang pala pagnanakaw ang balak nila. Balak din nilang lasunin ang kanyang isipan gamit ang mga gamot na magpapatunay na siya nga ay ulyanin na. Nang makaalis si Nina at marinig ang paglock ng pinto mula sa labas, imulat ni Salvacion ang kanyang mga mata. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Sila ang nag-umpisa ng laro, pero siya ang tatapos nito. Maaga pa lang ay masigla na ang boses ni Nina na gumising kay Salvacion. Ma, gising na! Masarap ang luto ni Maria na tinola. Saktong-sakto sa inyong vitamins. Pumasok si Nina sa silid na may dalang tray. Sa tabi ng mangkok ng sabaw ay may 2 maliliit na puting tableta. Walang label ang bote kung saan kinuha ang mga ito. Isang bagay na agad na napansin ni Salvacion. Ano ang mga ito, Nina? Ang alam ko ay ubos na ang maintenance ko para sa high blood. Mahinahong tanong ni Salvacion. Pilit na itinatago ang kaba. Ay ma, ito yung bagong supplements na nirekomenda ni Dr. Valderrama kahapon. Brain enhancers daw po ito para hindi na kayo maging makakalimutin. Sagot ni Nina habang iniaabot ang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid. Naghihintay na lunukin ni Salvacion ang lason na nakabalat kayo bilang kalinga. Naramdaman ni Salvacion ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tumingin siya sa mga tabletang iyon, ang mga bagay na magbubura sa kanyang alaala. Ang mga bagay na gagawa sa kanya na isang buhay na bangkay. Isang golden moment ang dumaan sa kanyang isip. Naalaala niya ang bawat butil ng palay na binibilang nila ni Danilo noon. Ang bawat butil ay mahalaga. At ngayon, ang bawat segundo ng kanyang katinuan ay mas mahalaga pa sa ginto. Sige, Nina, iwan mo na dyan. Kakain muna ako bago ko inumin, sabi ni Salvacion. Gusto ko pong makitang inumin niyo, ma, para sigurado kaming protected ang health niyo. Giit ni Nina, hindi umaalis sa tabi ng kama. Walang pagpipilian si Salvacion. Dinampot niya ang mga tableta at inilagay sa kanyang bibig. Uminom siya ng malaking lagok ng tubig. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig para ipakita kay Nina na wala na ang gamot. Noumiti si Nina, kinuha ang tray at lumabas ng silid na may bakas ng tagumpay. Ngunit pagkasara ng pinto, mabilis na tumakbo si Salvacion sa kanyang banyo. Gamit ang kanyang daliri, pinuwersa niyang ilabas ang mga tabletang itinago niya sa ilalim ng kanyang dila. Isang lumang teknik na natutunan niya nung bata pa siya para iwasan ang mapapait na gamot. Nakahinga siya ng malalim habang pinapanood ang mga tabletang inanod ng tubig sa lababo. Hindi niyo ako malalason sa sarili kong bahay, bulong niya sa harap ng salamin. Bandang 10:00 ng umaga, isang itim na Mercedes ang huminto sa tapat ng mansyon. Isang lalaking nakaputing coat at may dalang leather na bag ang bumaba. Ito si Dr. Valderrama. Mabilis na nagpanggap na matamlay si Salvacion. Naupo siya sa kanyang paboritong silya sa beranda, nakatingin sa malayo at tila walang malay sa paligid. Dr. Valderrama, salamat at nakarating kayo. Boses iyon ni Ador. Gaya ng sabi ko, lalong lumalala ang confusion ni Mama. Kaninang umaga lang, tinatanong niya kung nasaan ang papa ko, gayong 5 taon na siyang patay. I see, sagot ng doktor sa isang malamig at mechanical na boses. Institutionalization might be the best option if she's starting to lose touch with reality. Lumapit ang doktor kay Salvacion. Sinuri ang kanyang mga mata, kinuha ang kanyang pulse rate. Mrs. Salvacion, alam niyo ba kung anong taon na ngayon? Tumingin si Salvacion sa doktor. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang isigaw na alam niyang binayaran siya ng kanyang mga anak. Pero
Kailangan niyang mag-ingat. Taon ng masaganang anihan. Sagot ni Salvacion. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang garalgal at mahina. Nasaan si Danilo? Sabi niya ay pupunta kami sa Kabyawan. Nakita ni Salvacion ang palitan ng ngisi ni Ador at Mina sa gilid. Ang bawat salita niya ay tila pako sa kabaong ng kanyang kalayaan. Malala na nga, konklusyon ni Dr. Valderrama habang nagsusulat sa kanyang notepad. I will finalize the psychiatric evaluation report today. This will be enough for the guardianship petition. Ador, kailangan niyo na ring ihanda ang mga papers para sa facility sa Cebu. The more confused she gets, the harder it will be to move her. Salamat, Doc. We just want what's best for her, sabi ni Ador, bagaman ang kanyang boses ay walang bakas ng pagmamahal. Nang makaalis ang doktor at magtipo ng pamilya sa dining room para pag-usapan ang settlement ng mga ari-arian, naiwan si Salvacion sa beranda. Ang sikat ng araw sa Leyte ay tila nagluluksa. Narinig niya ang tawanan ni Nina at Liza sa loob. Pinag-uusapan na nila kung anong kulay ng kurtina ang ilalagay nila sa mansyon kapag wala na si Salvacion. Pinag-uusapan na nila kung magkano ang kikitain nila sa pagbebenta ng lupang kinatatayo anang gilingan. Ikinuyom ni Salvacion ang kanyang mga palad. Ramdam niya ang pait ng tinola na kanina lang ay inihain sa kanya. Hindi lang gilingan ang balak nilang sirain, balak nilang burahin ang buong pagkatao niya para sa perang, hindi naman nila pinaghirapan. Dahan-dahan siyang tumayo. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Habang abala ang lahat sa loob, ito na ang oras para buksan ang lihim ni Danilo. Pumunta siya sa library. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala. Inilabas niya ang maliit na susi. Ngunit bago pa man niya maisaksak ang susi sa vault na nakatago sa likod ng malaking painting ni Danilo, narinig niya ang boses ni Benji sa labas ng pinto. Kuya, sigurado ka ba rito? Paano kung malaman ng mga workers? Alam mong malakas ang utang na loob nila kay nanay? Wala silang magagawa kapag pirma na ng guardian ang hawak natin, Benji. At isa pa, bukas na bukas din, sisimulan na nating i-audit ang vote ni Papa. Sigurado akong may mga titulo doon na hindi pa natin nakikita. Nanigas si Salvacion. Bukas? Mayroon na lamang siyang ilang oras bago nila makuha ang huling alas na hawak niya. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi. Ang tunog ng mekanismo ng vault ay tila isang hiyaw ng katarungan sa gitna ng katahimikan ng library. Sa loob, bumulaga sa kanya ang isang makapal na itim na folder na may nakasulat na Ang Huling Giling. Ngunit bago pa man niya mabuklat ang folder, bumukas ang pinto ng library. Nanay, anong ginagawa mo rito sa dilim? Ang boses ni Benji ay bumasag sa katahimikan ng library. Mabilis na isinara ni Salvacion ang pinto ng vault. Ngunit hindi niya ito tuluyang malak dahil sa kaba. Agad siyang humarap sa kanyang bunsong anak, hawak ang isang lumang litrato ni Danilo na nakuha niya sa ibabaw ng mesa. An papa mo, Benji? Simula ni Salvacion. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa pag-arte, kundi dahil sa tunay na takot. Sabi niya sa akin, dito raw niya itinago ang mga butil ng ginto. Bakit hindi ko mahanap? Lumapit si Benji, bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa vault na bahagyan nakabukas sa likod ng painting. Ma, wala namang ginto rito. Puro lumang papel lang ang itinatago ni Papa riyan. Bakit papasok ka ng pasok dito? Sabi ni Kuya Ador, bawal ka rito dahil baka may mawala kang importanteng files. Importanteng files? Tumawa ng mahina si Salvacion, isang tawang tila walang malay. Mas importante pa ba yan sa hapunan natin? Gutom na ako, Benji. Nasaan na ang kanin? Napabuntong hininga si Benji. Sa loob-loob ni Salvacion, ramdam niya ang kaanting awa mula sa kanyang anak. Ngunit mabilis din itong napalitan ng inis. Sige na, Ma. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ihahatid na lang ni Nina ang gatas mo. Huwag mo nang pakialaman ang vault na yan, okay? Bukas, may mga taga-bangko na darating para i-check yan. Inakay ni Benji ang kanyang ina palabas ng library.
Nang masiguro ni Salvacion na nakaalis na ang anak at bumalik na sa pakikipag-inuman kay Adder sa garden, mabilis siyang bumalik. Hindi siya pwede maghintay hanggang bukas. Sa loob ng vault, kinuha niya ang itim na folder na may titulong Ang Huling Giling. Dinala niya ito sa pinakamadilim na sulok ng library, sa likod ng malalaking istante ng libro, at binuksan ito gamit ang liwanag ng maliit na flashlight na itinago niya sa kanyang bulsa. Ang unang pahina ay isang liham na isinulat ni Danilo bago ito bawian ng buhay. Ang sulat kamay ay pamilyar, madiin, matatag at puno ng malasakit. Para sa aking mahal na Salvacion, basa ni Salvacion sa kanyang isipan. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang kinatatakutan ko. Nakita ko ang mga mata ni Adder at Benji habang lumalaki sila. Hindi sila tumitingin sa lupa gaya natin. Tumitingin sila sa kung ano ang pwedeng itayo sa ibabaw nito para mabilis na kumita. Mahal ko ang ating mga anak, ngunit mas mahal ko ang katarungan. Tumulo ang luha ni Salvacion sa papel. Alam ni Danilo, alam ng kanyang asawa na darating ang araw na ang sarili nilang dugo ang magiging anay sa pundasyon ng kanilang pinaghirapan. Binuklat ni Salvacion ang susunod na pahina. Ito ay isang special trust provision sa board resolution ng Gilingan. Nakasulat doon, sa sandaling magkaroon ng formal na alok na ibenta ang lupain ng Gilingan ni Danilo para sa layuning hindi pang agrikultura, o kung ang tagapagtatag, Salvacion, ay pilit na tatanggalin sa pwesto, ang 51% ng voting rights ng kumpanya ay otomatikong ililipat sa isang workers' cooperative trust na binubuo ng mga manggagawa na may 10 taon na o higit pang serbisyo. Nanlaki ang mga mata ni Salvacion. Isang makapangyarihang armas. Ibig sabihin, kahit hawak ni na Adder at Benji ang titulo, wala silang kapangyarihang magdesisyon kung hindi papayag ang mga kongyon. Ang mga taong kasama niyang nagbilad ng palay, ang mga taong itinuring niyang pamilya, sila ang tunay na may-ari ng huling hatol. Ngunit may isang mabigat na kondisyon sa huling talata. Upang ma-activate ang probisyong ito, ang tagapagtatag, Salvacion, ay dapat lumagda sa isang irrevocable surrender of control. Ibig sabihin, kailangang bitawan ni Salvacion ang lahat ng kanyang shares at kapangyarihan sa kumpanya habang buhay. Ang Gilingan ay hindi na magiging pag-aari ng pamilya, kundi ng komunidad. Napaupo si Salvacion sa malamig na sahig. Ang bigat ng sakripisyong hinihingi ng kanyang asawa ay tila isang dambuhalang bato. Kung pipirmahan niya ang dokumentong ito, maililigtas niya ang Gilingan. Maililigtas niya ang trabaho ng daan-daang kongyan. Ngunit sa isang iglap, mawawala ang lahat ng kanyang yaman. Ang kanyang mga anak ay hindi na magmamana ng kahit isang kusing mula sa negosyo. Siya mismo ay mawawala ng titulo at karangalan bilang reyna ng Gilingan. Siya ay magiging isang simpleng matanda na lamang, walang pera, walang kapangyarihan, at malamang ay itatakwil lang tuluyan ng kanyang mga anak kapag nalaman nilang wala na silang makukuha sa kanya. Danilo, ito ba ang gusto mong gawin ko? Bulong ni Salvacion sa dilim. Narinig niya ang malakas na tawanan ni na Adder at Nina mula sa garden. Naririnig niya ang tunog ng mga baso na nagbabanggaan, tunog ng selebrasyon para sa perang hindi pa nila hawak. Naririnig niya ang plano nilang wasakin ang pangarap ng asawa niya. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang puso. Ito ang no-win choice. Pipiliin ba niya ang mga anak na handang itapon siya sa basurahan? O ang mga kongyon na handang ipaglaban ang kanyang danggal? Kinuha ni Salvacion ang isang pen mula sa desk. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang anino ng Gilingan ay tila naghihintay ng kanyang pasya. Ang pamana ay hindi ang pera na ibinibigay sa anak, bulong ni Salvacion. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa determinasyon. Ang tunay na pamana ay ang danggal na itinatanim sa puso ng mga taong pinagsilbihan mo. Itinago ni Salvacion ang itim na folder sa loob ng kanyang baro. Kailangan niyang makalabas ng mansyon ng hindi napapansin. Kailangan niyang makipagkita sa lider ng unyon ng mga manggagawa, si Mang Cardo.
Ngunit habang dahan-dahang lumalabas si Salvacion ng library, isang anino ang humarang sa kanya sa pasilyo. Nakatayo ron si Nina, nakapamewang, at hawak ang isang baso ng gatas na may hinalong puting pulbos. Ma, bakit nandito ka pa? Kanina pa kita hinahanap. Oras na para uminom ng supplement mo. Huwag mo sabihin na kalimutan mo na naman. Tumingin si Salvacion sa baso ng gatas, ang baso ng lason na dahan-dahang papatay sa kanyang isip. At tinitigan niya si Nina, ang babaeng akala ay hawak na siya sa leeg. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa gilingan. Ito ay labanan para sa kanyang kalayaan. Malamig ang gatas, pero ang tingin ni Nina ay mas nakakapangilabot. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo, tila isang gwardiyang nag-aabang sa preso na sumubukang tumakas. Ramdam ni Salvacion ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa baso ng gatas, kundi dahil sa itim na folder na kasalukuyang nakatago sa loob ng kanyang suot na baro, nakadikit sa kanyang balat. Bakit ka nang ginenigma? Nilalamig ka ba o may itinatago ka? Tanong ni Nina, dahan-dahang lumalapit. Pinilit ni Salvacion na pakalmahin ang kanyang paghinga. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa loob ng 68 taon upang itago ang bawat bakas ng takot. Ang library? Masyadong mahangin. Mahinang sagot ni Salvacion. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos. Hinahanap ko ang tsinelas ko, pero ang nakita ko ay ang multo ni Danilo. Sabi niya, uminom na raw ako ng gatas. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ni Nina. Mabuti naman at nakikinig ka na sa multo ng asawa mo. Oh, heto. Inumin mo na habang mainit-init pa ang pulbos. Iniabot ni Nina ang baso. Sa pagkakataong ito, hindi na lumingon ang manugang. Pinanood niya ang bawat lagok ni Salvacion. Walang kawala ang matanda. Nilunok ni Salvacion ang gatas na may mapait na lasa ng gamot. Ramdam niya ang dahan-dahang pagbigat ng kanyang talukap. Ang lason na unti-unting lumalumpo sa kanyang kaisipan. Good night, Ma. Matulog ka ng mahimbing. Dahil bukas, hindi mo na kailangang mag-isip pa kahit kailan. Bulong ni Nina bago siya inakay pabalik sa silid at nilakang pinto mula sa labas. Sa loob ng kwarto, mabilis na isinuka ni Salvacion ang lahat ng gatas sa isang planggana na itinago niya sa ilalim ng kama. Ngunit huli na ang ilan, ramdam niya ang pag-ikot ng paligid. Bago siya tuluyang mawala ng malay, kinuha niya ang itim na folder at isinuksyok ito sa pinakailalim ng kanyang kotsyon sa tapat ng kanyang puso. Lumipas ang ilang oras. Nagising si Salvacion sa ingay ng pagtatalo mula sa kabilang silid, ang master bedroom, kung nasaan ang kanyang 2 anak. Sa tindi ng epekto ng gamot, tila lumulutang ang kanyang isip, pero ang boses niya na Adore at Benji ay matalas na tumatagos sa pader. Kulang ang 50 milyones, Adore! Sigaw ni Benji. Ang utang ko sa sabong at sa mga financier sa Manila, lagpas 20 na. Kapag hinati natin yan, wala nang matitira sa akin para sa bagong negosyo. Huminahon ka, Benji? Bulyaw naman ni Adore. Kapag naibenta na natin ang buong lupain ng gilingan kasama ang mansyong ito, aabot tayo ng 200 milyon. Ang kailangan lang natin ay ang huling pirma ni Nina bilang guardian ng matanda. Sabi ni Dr. Valderrama, sapat na ang naging pagwawala ni Mama kahapon para ma-expedite ang court order. Paano kung maghinala ang mga workers? Si Mang Cardo palaging umaaligid sa gate. Pag-aalala ni Benji. Hayaan mo silang mag-utom! Tumawa ng mapait si Adore. Ang mga taong yan ay para mga palay. Kapag wala ng tubig, kusa ring mamamatay. Sa susunod na linggo, kapag nasa Cebu na ang matanda, itutuloy na natin ang demolisyon. Wala nang makakapigil sa atin. Napatakip ng bibig si Salvacion. Ang bawat salita ng kanyang mga anak ay tila isang matalim na itak na humahati sa kanyang pagkatao. Ang mga batang binuhat niya sa kanyang sinapupunan, ang mga batang pinatapos na ng pag-aaral mula sa bawat butil ng palay na dumaan sa kanyang mga kamay, ay ngayon ay naghihintay na lamang ng kanyang kamatayan upang magpakasasa sa yaman. Doon na intindihan ni Salvacion ang pinakamasakit na katotohanan. Sa mata ng kanyang sariling dugo, siya ay hindi na isang ina. Siya ay isa na lamang balakid sa kanilang ambisyon.
Ang utang na loob na inaasahan niya ay nabaon na sa ilalim ng mga makina ng gilingan. Dahan-dahan siyang bumangon, kahit pananging inig ang kanyang mga tuhod dahil sa tira-tirang lason ng gamot. Kinapkap niya ang folder sa ilalim ng kutsyon. Ito na lang ang tanging armas niya. Ito na lang ang tanging paraan para hindi maging abo ang lahat ng pinaghirapan ni Danilo. Sumilip siya sa bintana. Sa malayo, nakita niya ang malaking silo ng gilingan na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naalala niya ang mga muka ng kanyang mga kongyan, sina Mang Cardo, Aling Nena, at ang mga pamilyang nabubuhay dahil sa bawat sako ng bigas na inilalabas nila. Sila ang tunay kong pamilya, bulong ni Salvacion. Ang kanyang mga mata ay puno na ng isang malamig at matalim na katarungan. Kung kailangan kong mawala ng lahat upang iligtas ang katarungan, gagawin ko. Hinding-hindi ko hahayaang maging barya sa sugal ang pawis ng mga taong nagmahal sa atin, Danilo. Bukas, kailangang makalabas siya ng mansyong ito, kahit anong mangyari. Ngunit ang kanyang plano ay tila muling nanganib nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Pumasok si Ador, nakasuot na ng kanyang pormal na Amerikana, bagaman madaling araw pa lamang. "Gising ka na pala, ma?" sabi ni Ador. Ang kanyang boses ay tila isang pader ng yelo. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng ina, tila nagpapaalam. "May balita na kami mula sa Cebu. Ang Hogar de Ancianos ay handa na para sa inyo. Sa katunayan, ang van nila ay dadating na sa loob ng 3 oras. Namilog ang mga mata ni Salvacion. 3 oras? Wala na siyang panahon. "Ador, anak," hikpi ni Salvacion. Pilit na ginagamit ang kanyang huling lakas sa pag-arte. "Ang gilingan, nasaan ang mga butil ng palay? Nakalimutan ko na kung paano magbilang. Huwag ka nang mag-alala sa pagbibilang, ma," sabi ni Ador habang hinahaplos ang pisingi ng ina, isang haplos na walang kaluluwa. "Kami na ang bahala sa lahat ng numero. Ang kailangan mo na lang gawin ay sumakay sa van at mawala na sa landas namin." Nang lumabas si Ador, naiiwan si Salvacion sa gitna ng silid. Ang countdown para sa kanyang pagpapatapon ay nagsimula na. Sa loob ng 3 oras, kailangang mapirmahan niya ang surrender of control at maibigay ito kay Mang Cardo. Ito na ang huling anihan ni Salvacion. At sisiguraduhin niyang ang huling giling ay para sa danggal, hindi para sa ginto. Malamig ang semento sa ilalim ng kanyang mga paang walang tsinelas. Ngunit ang bawat hakbang ni Salvacion sa madilim na pasilyo ng mansyon ay tila pinatitibay ng apoy ng katarungan. Sa loob ng 2 oras, ang van mula sa Cebu ay darating na upang sunduin siya patungo sa kanyang huling hantungan. Ngunit hindi siya susuko nang hindi lumalaban. Abroad, dahan-dahan niyang binuksan ang bintana sa kusina, ang tanging bahagi ng bahay na hindi naririnig ang hilik ni Ador at Nina. Gamit ang isang lumang kumot na itinali niya sa rehas, dahan-dahan siyang bumaba sa hardin. Ramdam niya ang tanginginig ng kanyang mga braso. Ang epekto ng gamot ay nananatili pa rin sa kanyang sistema. Ngunit ang bawat ugong ng makina ng gilingan mula sa malayo ay nagsisilbing pintig ng kanyang puso. "Para sa'yo ito, Danilo," bulong niya sa hangin, habang tinatahak ang madilim na daan patungo sa kabyawan. Pagdating niya sa bukana ng gilingan ni Danilo, sinalubong siya ng amoy ng ipa at ng katahimikan ng mga makina. Ngunit sa likod ng malaking silo, may isang maliit na liwanag mula sa isang sulo. Doon, nagtitipon ang mga manggagawang hindi na rin makatulog, ang mga taong narinig ang balitang ibebenta na ang lupang nagbigay sa kanila ng buhay. "Nanay Salvacion?" Gulat na usal ni Mang Cardo, ang leader ng unyon na mahigit 20 taon nang nagsisilbi sa pamilya. "Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nakayapak at bakit kayo umiiyak?" Mabilis na lumapit ang iba pang mga kongyon. Ang kanilang mga mukha, na puno ng uling at pawis, ay nagpakita ng tapat na pag-aalala, isang bagay na hindi na nakikita ni Salvacion sa kanyang sariling mga anak. "Cardo, kailangan ko ang tulong niyo!" Boses ni Salvacion na pinalakas ng desperasyon. Inilabas niya ang itim na folder mula sa kanyang baro. "Ang gilingan, balak itong ibenta ni Ador.
Gagawin itong semento at bakal. Mawawalan kayo ng trabaho, Cardo. Mawawalan tayo ng tahanan. Isang matinding bulong ng galit ang umalingaw-ngaw sa grupo. Alam namin, nanay. May mga surveyor na dumating kahapon. Sabi ni Sir Ador, tapos na raw ang usapan. Sabi ng isang batang manggagawa. Hindi pa tapos ang usapan. Madiin sabi ni Salvacion habang binubuklat ang folder sa ilalim ng liwanag ng sulo. May iniwan si Danilo na isang lihim na probisyon. Kung pipirma ako sa dokumentong ito, ang 51% ng kapangyarihan sa gilingan ay mapupunta sa inyong lahat. Magiging kooperatiba ang kumpanya. Kayo ang magdedesisyon kung ibebenta ito o hindi. Nanahimik ang lahat. Ang tindi ng sakripisyong ibinibigay ng kanilang nanay ay tumagos sa kanilang mga puso. Pero nanay, sabi ni Mang Cardo, ang boses ay nanginginig. Kapag ginawa niyo yan, mawawala sa inyo ang lahat. Wala kayong matatanggap na dibidendo. Mawawala ang inyong mansyon. Paano na kayo? Numiti si Salvacion, isang golden moment ng purong pagpapakasakit. Ano ang silbi ng mansyong yon kung ang mga haligi nito ay gawa sa kataksilan? Mas gusto ko pang matulog sa isang maliit na dampa rito sa tabi niyo. Basta't alam kong ang bawat butil ng palay na dadaan sa gilingang ito ay para sa katarungan, hindi para sa kasakiman. Kinuha ni Salvacion ang panulat na itinali niya sa kanyang dulo ng baro. Sa harap ng kanyang mga kongyon, sa ilalim ng malaking silo na itinayo nila ni Danilo, nilagdaan niya ang irrevocable surrender of control. Sa isang iglap, hindi na siya ang may-ari ng gilingan ni Danilo, hindi na rin ang kanyang mga anak. Ang kapangyarihan ay nasa kamay na ng mga taong tunay na nagtrabaho para rito. Cardo, itago mo ito. Abot ni Salvacion sa dokumento. Ibigay mo ito sa abogadong nakasulat sa likod. Huwag niyo itong ipapakita kina Ador hanggat hindi nagsisimula ang board meeting bukas na umaga. Pang-ako, nanay. Ipaglalaban namin kayo. Madiing sagot ni Mang Cardo habang tinatanggap ang folder na tila ba ito ay isang banal na relikya. Ngunit bago pa makahinga ng maluwag si Salvacion, lumapit ang isang gwardiya mula sa gate. Ang mukha ay balot ng takot. Nanay, Mang Cardo, kailangan niyo itong malaman. Kaninang gabi, narinig ko si Sir Ador na kausap ang mga banyaga sa telepon. Hindi lang ito plano, nanay. Nakatanggap na siya ng 10 milyong piso na under-the-table na down payment. Sabi niya bukas na bukas din, bago pa man ang botohan, sisimula na nilang sirain ang mga lumang makina para hindi na tayo makapag-operate. Nanlamig ang goong pagkatao ni Salvacion. Ang kanyang sariling anak ay handa ng sunugin ang tulay bago pa man ito tuluyang makuha ng iba. Ang orasan ay mabilis na tumatakbo. Sa loob ng ilang oras, ang van mula sa Cebu ay dadating na, at ang demolisyon ng kanyang pangarap ay magsisimula na rin. Ador, bulong ni Salvacion, ang kanyang mga mata ay naniningkil sa sakit at galit. Hindi mo lang ako tinalikuran bilang ina. Pinatay mo rin ang kaisa-isang bagay na nagdurugtong sa atin sa alaala ng iyong ama. Tumingin si Salvacion sa silangan, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip. Ito na ang huling laban. Ang labanan sa pagitan ng mga butil ng palay at ng mga pader ng industriya. Ihanda niyo ang lahat, Cardo, utos ni Salvacion. Bukas, ipakikita natin sa kanila kung ano ang tunay na lakas ng gilingan ni Danilo. Habang pabalik si Salvacion sa mansyon bago sumikat ang araw, narinig niya ang malayo pang busina ng isang malaking van. Ang sasakyang magtatapon sa kanya sa limot ay nareto na. Ang puting van na may nakasulat na Hogar de Ancianos Cebu ay dahan-dahang pumasok sa malawak na driveway ng mansyon. Para kay Salvacion, ang sasakyang iyon ay hindi simbolo ng kalinga, kundi isang kabaong na may gulong. Mabilis siyang pumasok sa bintana ng kusina at nagmamadaling umakyat sa kanyang silid. Hinihingal siya. Ang kanyang baro ay may bahid ng dumi mula sa paggapang. Ngunit ang kanyang isip ay kasing linaw ng sikat ng araw. Mabilis siyang nagpalit ng malinis na duster at humiga sa kama. Saktong paggatok ni Mina sa pinto. Ma? Gising na po! Narito na ang mga susundo sa inyo! Boses ni Nina,
puno ng tamis na tila ba may halong lason. Dahan-dahang imulat ni Salvacion ang kanyang mga mata. Danilo? Ang palay, kailangan na nating ibilad. Mahinang usal niya, pinapanatili ang maskara ng isang ulyanin. Pumasok si Nina kasama ang dalawang lalaking naka-uniforme ng nurse. Wala na si Papa, Ma. Heto na ang mga mag-aalaga sa inyo sa Cebu. Sige na po, tumayo na kayo. Sandali! Harang ni Salvacion, pilit na ginagawang lito ang kanyang muka. Bago ako umalis, gusto ko sanang dumaan sa altar. Gusto kong magpasalamat sa mahal na birhen. Nagkatinginan sina Ador at Nina sa may pintuan. Ador, hayaan mo na. Baka yun na ang huling pagkakataon na makapagrosaryo siya rito. Bulong ni Mina. Basta bilisan lang natin. May meeting pa tayo sa industrial group ng 1:00. Inakay ni Ador ang kanyang ina patungo sa maliit na kapilya sa dulo ng hardin ng mansyon. Dito na lang kami sa labas, Ma. Wag mong tagalan. Pagpasok ni Salvacion sa kapilya, hindi siya lumuhod sa harap ng altar. Sa halip, dumiretso siya sa likod ng malaking rebulto ni San Isidro Labrador. Doon, naghihintay ang isang matandang lalaking naka-Amerikana, si Attorney Mendoza, ang matalik na kaibigan at tapat na abogado ni Danilo. Attorney? Bulong ni Salvacion. Nandito na ang folder. Sigurado ka na ba rito, Salvacion? Seryosong tanong ng abogado habang tinitingnan ang dokumentong may pirma ni Salvacion at ng mga manggagawa. Kapag idiniposito ko ito sa Securities and Exchange Commission at sa board, wala ka nang babalikan. Mawawala ang lahat ng yaman mo. Ang iyong mga anak, magiging mga stranger na sila sa kumpanyang ito. Hinawakan ni Salvacion ang kanyang wedding ring, ang gintong nag-uugnay sa kanya kay Danilo. Ang yaman, attorney, ay parang tinatangay ng hangin. Pero ang danggal na mga manggagawang nagtayo ng gilingang ito kasama namin, yan ang hinding-hindi ko pwedeng hayaang mawala. Pirmahan niyo na po bilang witness. Mabilis na nilagdaan ni Attorney Mendoza ang mga huling papeles. Hustisya ang ginagawa mo, Salvacion. Isang dakilang sakripisyo. Iligtas niyo ang gilingan, attorney. Yan lang ang hiling ko. Sabi ni Salvacion bago dahan-dahang lumabas ng kapilya, muling isinuot ang kanyang maskara ng kahinaan. Paglabas niya, sinalubong siya ni Ador. Ma, tara na! Naghihintay na ang van! Habang inakaakay si Salvacion patungo sa driveway, napansin ni Nina ang isang bagay. Lumapit ang manugang sa gilid ng hagdanan kung nasaan ang mga malalaking paso ng halaman. Tiningnan ni Nina ang lupa sa loob ng paso, basa ito, at may mga puting butil lang tableta na hindi natunaw. Nanliit ang mga mata ni Nina. Mabilis siyang pumasok sa silid ni Salvacion at tinignan ang ilalim ng kama. Doon, nakita niya ang plangganang may tira-tirang isinukang gatas. Ador! Benji! Sandali! Sigaw ni Nina mula sa bintana sa itaas. Napatigil sina Ador at Benji sa tapat ng van. Anong problema, Nina? Tanong ni Ador. Bumaba si Mina ng mabilis, ang mukha ay balot ng galit at hinala. Lumapit siya kay Salvacion at marahas na hinablot ang braso ng matanda. Hindi siya ulyanin! Niloloko niya tayo! Hindi niya iniinom ang mga gamot na binibigay ni Dr. Valderrama. Nakita ko ang mga tableta sa paso at ang isinuka niya sa ilalim ng kama. Nanigas sina Ador at Benji. Tumingin sila sa kanilang ina na tila ba ito ay isang kaaway? Ma, totoo ba ito? Malamig na tanong ni Ador. Nawala ang pagiging matamlay sa mukha ni Salvacion. Itinuwid niya ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata, na kanina ay tila walang buhay, ay nag-apoy sa tindi ng kapangyarihan. Ano ngayon kung hindi ko ininom, Ador? Natatakot ba kayon hindi maging abo ang utak ko para mas madali niyo ako manipulahin? Walang hiyang matanda ka! Bulyaw ni Benji. Gusto mo ba talagang mauwi tayo sa korte? Ador! Tawagin mo na ang mga gwardya! Isakay na yan sa van! Gusto man niya o hindi! Subukan niyo akong hawakan! Matatag na sabi ni Salvacion. At sisiguraduhin kong bago lumubog ang araw, ang buong Leyte ay makakaalam kung paano niyo pinagtataksilan ang huling habilin ng inyong ama. Huling habilin? Tumawa ng ngapait si Ador. Wala nang bisa,
Ang kahit anong habilin, Ma. Kami na ang may hawak ng boards. At bukas na umaga, sa board meeting, porma na nating pipirmahan ang kontrata sa industrial group. Tingnan natin, hamon ni Salvacion habang dahan-dahang sumasakay sa van ng Hogar de Ancianos ng Kusa. Dahil ang huling giling, Ador, hindi nyo na kontrolado. Habang umaandar ang van palabas ng gate, nakita ni Salvacion ang kanyang 2 anak na nagbubulungan sa driveway, puno ng kaba at galit. Sa kabilang dulo naman, nakita niya ang anino ni Attorney Mendoza na mabilis na sumasakay sa kanyang sasakyan bit-bit ang katotohanan. Ang labanan ay hindi nalihim. Ang digmaan sa pagitan ng dugo at danggal ay opisyal nang nagsimula. Dahil sa isang biglaang aberya sa makina ng van ng Hogar de Ancianos at ang nagbabadiang masamang panahon sa karagatan patungong Cebu, napilitan sina Ador na hayaan muna si Salvacion na manatili ng isa pang gabi sa mansyon. Para kay Salvacion, hindi ito malas. Ito ay isang pagkakataon mula sa langit. Kung ito na ang huling gabi ko sa bahay na itinayo namin ng papa niyo, mahinahong sabi ni Salvacion habang nakatayo sa gitna ng malawak na kusina. Hayaan niyo akong ipagluto kayo. Isang huling pagsasama-sama bago niyo ako tuluyang itapon. Nagkatinginan sina Ador, Benji at ang kanilang mga asawa. Dahil sa pagod at gutom mula sa maghapong pag-aayos ng dokumento, pumayag sila. Inakala nila na ang pagsuko ni Salvacion kanina sa tapat ng van ay tanda na tuluyan na itong nabali ang loob. Pumaylan lang ang amoy ng masarap na humba at binagol sa buong mansyon. Masiglang kumikilos si Salvacion sa kusina, tila bumalik ang lakas ng kanyang kabataan. Ngunit sa likod ng bawat hiwa ng kutsil, at bawat paghalo sa palayok, naroon ang pait ng isang inang nagluluksa sa buhay ng mga anak. Nang ihay na ang pagkain, naupo silang lahat sa mahabang mesa. Ito ang mesa kung saan dinala ni Ador ang kahihiyan kay Salvacion nung anibersaryo. Kain na kayo, anyaya ni Salvacion. Ang kanyang boses ay tila isang malumanay na oyayi. Ador, paborito mo itong humba. Benji, dinamihan ko ang taba para sa'yo, gaya ng gusto mo noong bata ka pa. Sandaling natahimik ang hapag-kainan. Kahit paano, ang lasa ng lutong bahay ay tumaas sa kanilang mga lalamunan. Nagpapaalala sa panahong hindi pa sila nilalamon ng kasakiman. Ngunit mabilis din itong napawi nang ilabas ni Nina ang kanyang tablet upang i-check ang stock market. Ma, don't worry, sabi ni Ador habang ngumunguya. Kapag naibenta na ang lupain bukas, we will make sure you have the best room in Cebu. Hindi ka magsisisi. Ngumiti si Salvacion, isang golden moment na puno ng lungkot. Hinawakan niya ang kanyang leeg at dahan-dahang kinalas ang kanyang gintong kwintas. Isug-antigong alahas na may pendant na hugis-butil ng palay, ang unang regalo ni Danilo sa kanya. Nina, tawag ni Salvacion sa panganay na manugang. Eto, gusto kong ibigay ito sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Nina. Alam niyang napakahalaga ng kwintas na yon. Ma, sigurado kayo? Ito yung paborito niyo, di ba? Ano pa ang silbi ng ginto sa isang matandang ulyanin na itatapon sa Cebu? Mahinahong sagot ni Salvacion habang isinusuot ang kwintas kay Nina. Gusto ko lang na may maalala kayo sa akin na ang bawat butil na suot mo ngayon ay galing sa pawis at danggal. Tuwang-tuwa si Nina. Hindi niya napansin ang matalim na kislap sa mga mata ng kanyang biyenan. Sa isip ni Ador, ang pagbibigay ng alahas ay huling hudyat na wala nang balak lumaban si Salvacion. Ganap na silang naging kampante. Salamat, Ma, sabi ni Benji, na tila nakaramdam ng kaanting kurot sa konsensya. Kailangan lang talaga namin ng kapital para sa mga utang, para sa future. Naintindihan ko, Benji, sagot ni Salvacion. Ang future ay para sa mga taong marunong mag-ani. Pero tandaan nyo, ang lupang kinalakihan nyo ay hindi lang basta lupa, may mga kaluluwang nakabaon dyan. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Salvacion na magpapahinga na. Inakay siya ni Ador pabalik sa kanyang silid at sa pagkakataong ito, hindi na nila nilak ang pinto ng mahigpit. Para sa kanila, si Salvacion ay isa na lamang matandang napaamo ng takot at suhol.
Ngunit nang mag-isa na si Salvacion sa dilim, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Tumingin siya sa malaking gilingan na tahimik na naghihintay sa ibaba. Kinuha niya ang kanyang cellphone na itinago niya sa loob ng punda ng unan. Mabilis siyang nag-type ng mensahe para kay Atty. Mendoza at Mang Cardo. Busog na ang mga buwetre. Bukas, sa oras ng botohan, ihanda ang lahat ng mga sako. Ang huling giling ay hindi para sa bigas, kundi para sa katarungan. Humiga si Salvacion sa kanyang kama. Yakap ang lumang panyo ni Danilo. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso. Matatag, matapang, at handa na para sa bukas. Inakala ni Ador na ang hapunan na iyon ay ang kanyang pagsuko. Hindi nila alam na iyon ang naging huling hantungan ng kanilang paghahari. Habang naririnig niya ang mahinang tawanan ni Nina at Ador sa kabilang silid, pinag-uusapan ang halaga ng kwintas na nakuha nila. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Matulog kayo ng mahimbing mga anak ko, bulong ni Salvacion sa kadiliman. Dahil paggising niyo bukas, ang tanging ititira ko sa inyo ay ang inyong mga pangalan. Ang boardroom ng gilingan ni Danilo ay nababalot ng lamig mula sa mga bagong install na aircon, ngunit ang tensyon sa loob ay sapat na upang magliyab ang paligid. Nakaupo si Ador sa kabisera ng mesa, suot ang kanyang pinakamahal na suit. Sa tabi niya ay si Benji, na hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. At sa harap nila ay ang dalawang kinatawan mula sa International Industrial Group. Mga banigang handa ng lumagda sa kontratang wawasak sa pangarap ni Danilo. Everything is in order, gentlemen. Nakangiting sabi ni Ador habang hinahawakan ang gintong fountain pen. Ang aming ina, si Mrs. Salvacion, ay pormal nang nag-transfer ng kanyang voting rights sa akin dahil sa kanyang lumalalang kondisyon. Narito ang mga medical certificates at ang legal guardianship papers. Akmang ididikit na ni Ador ang dulo ng panulat sa papel nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng boardroom. Pumasok si Salvacion. Hindi siya nakadaster. Nakasuot siya ng isang eleganteng habi ng leyte na terno, maayos ang pagkakapusod ng kanyang puting buhok, at ang kanyang tindig ay kasing tuwid na mga haligi ng gilingan. Sa likuran niya ay si Atty. Mendoza, bit-bit ang isang makapal na briefcase. Ma? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Ador. Mabilis na tumayo at pilit na itinago ang pangin-inig ng kanyang kamay. Dapat ay nasa van ka na patungong Cebu. Nina, Liza, bakit nandito si Mama? Masyado yatang mabilis ang iyong panulat, Ador. Mahinahong sabi ni Salvacion. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Isang boses na matagal na nilang hindi narinig. Ma, please, lito ka na naman, singit ni Benji, pilit na lumalapit sa ina. Gentlemen, I apologize. Our mother is... she's having one of her episodes. Guards, pakidala ang matanda sa labas! Dalawang gwardiya ang lumapit, ngunit bago pa man nila mahawakan si Salvacion, humarang si Atty. Mendoza. Huwag niyo siyang hahawakan kung ayaw niyo ng kasong assault at illegal detention, madiing sabi ng abogado. Narito kami para sa isang mahalagang anunsyo bago niyo ituloy ang illegal na transaksyong ito. Illegal? Tumawa ng mapait si Ador. I am the appointed guardian. I have the majority shares. Mayroon ka ng shares, Ador, pero nakalimutan mo yata ang isang napaka-importanteng dokumento na sadyang itinago ng iyong ama sa loob ng mahabang panahon, sabi ni Salvacion habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Tumingin siya ng diretso sa mga banyagang investor. Gentlemen, this meeting is adjourned. You are talking to people who no longer have the power to sell this land. Ma, tumahimik ka! Baliw ka na! Wala kang alam! Sigaw ni Ador. Ang kanyang mukha ay namumula na sa tinde ng galit at kahihiyan sa harap ng mga kliyente. Guards! Ano pang hinihintay nyo? Kalagkarin nyo ang matandang yan palabas. Now! Sino ang baliw, Ador? Hamon ni Salvacion. Nawala ang lahat ng bakas ng kahinaan sa kanyang mukha. Ang inang hinaluan nyo ng lason ang gatas para magmuhang ulyanin? O ang mga anak na nagbenta ng danggal ng kanilang ama para lang pambayad sa utang sa sabong at luho sa Manila?
Napasinghap ang lahat sa loob ng silid. Namilog ang mga mata ni Ador. Wala kang ebidensya. Mayroon, Ador? Sabat ni Attorney Mendoza habang inilalabas ang isang dokumento mula sa itim na folder. Ayon sa Danilo's Rice Grain Will, sa sandaling magkaroon ng tangkang pagbebenta ng lupain para sa layuning hindi pang agrikultura, ang 51% ng voting rights ay otomatikong malilipat sa Workers' Cooperative, sa kondisyong si Mrs. Salvacion ay kusang tatalikod sa kanyang pansariling kontrol. At iyon ay nangyari na kaninang madaling araw. Hindi maari! Bulyaw ni Ador. Peke ang dokumentong yan. Ma, akala mo ba mananalo ka? Baliw ka! Ipapahuli kita sa pulis. You are mentally unstable. Ipinasuri ko na ang aking sarili sa Ben Vientin kaninang umaga bago ako pumunta rito, kasama si Attorney Mendoza. Malamig na tugon ni Salvacion. Malinis ang aking records. Ang tanging may lason ay ang iyong budi. Humarap si Salvacion sa kanyang dalawang anak. Ang mga mata niya ay puno ng pait na naging bakal. Ador, Benji, ang gilingang ito ay hindi niyo pag-aari. Ito ay pag-aari ng mumpong magsasaka at manggagawang binuo ito. At dahil sinubukan niyo itong nakawin sa kanila, Bantay! Ilabas ang balo na yan! Sigaw ni Ador. Tuluyan ang nawala sa katinuan dahil sa desperasyon. Hinablot niya ang braso ni Salvacion upang pilit itong itulak palabas. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinto ng boardroom ay muling bumukas. Hindi mga gwardiya ang pumasok, kundi ang isang kuta ng katotohanan. Bitawan mo ang iyong ina, Ador! Ang sigaw na yon ay hindi nanggaling sa boardroom, kundi mula sa pintuan. Bumukas ito ng malakas at bumulaga ang isang pader ng mga tao. Sa pangunguna ni Mang Cardo, pumasok ang mahigit 10 mga senior supervisor at todet ng gilingan. Ngunit sa labas ng pasilyo, naririnig ang yabag ng daan-daan pang mga manggagawa na tila isang dambuhalang alon na humahampas sa mga pader ng kumpanya. Napatigil si Ador. Nanginginig ang kamay na nakahawak sa braso ni Salvacion. Cardo? Anong kapangahasan nito? Bumalik kayo sa trabaho. This is a private board meeting. Hindi na ito pribado, Sir Ador. Madiing sabi ni Mang Cardo habang inilalapag ang isang lumang megaphone sa mesa. Dahil ang gilingang ito ay hindu na sa inyo. Narito kami bilang ang bagong may-ari ng 51% ng gilingan ni Danilo. Kasinungalingan! Bulyaw ni Benji. Tumayo siya at tinuro si Attorney Mendoza. Kasabwat ka ng matandang yan. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Kami ang mga legal na tagapagmana. Mali ka, Benji. Mahinahong sabi ni Salvacion, habang dahan-dahang inaayos ang kanyang terno. Tumingin siya sa kanyang mga anak nang may matinding habag, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing tibay ng bato. Ang tunay na tagapagmana ng iyong ama ay ang mga taong nagmahal sa lupang ito. Kayo? Minahan niyo lang ang pera na maibibigay nito. Inilabas ni Attorney Mendoza ang isang tablet at ikinabit ito sa malaking monitor ng boardroom. Biglang nawala ang logo ng Industrial Group. Sa halip, lumitaw ang mga bank statement at mga lihim na kontratang nakuha ni Salvacion mula sa vault. Gentlemen, baling ni Attorney Mendoza sa mga banyagang investor na ngayon ay tila nalilito at balisa. I think you should see this. Mr. Ador and Mr. Benji have already taken a 10 million peso bribe as a down payment for a deal they had no authority to sign. And more than that, they have used the company's equipment and assets as collateral for their personal gambling debts in Manila. Fake news yan? Sinisiraan niyo lang kami. Tili ni Nina, ang asawa ni Ador na kanina pa nakatago sa sulok. Ngunit nang makita niya ang kanyang pangalan sa isa sa mga dokumento ng loan, bigla siyang napaupo. Tumingin ang mga banyagang investors sa isa't isa. Ang kanilang lead negotiator ay tumayo at isinara ang kanyang laptop. Mr. Ador, we were told this was a clean family transition. We do not do business with people involved in internal fraud and worker disputes. The deal is off. No! Wait! We can fix this! Pagsusumamo ni Ador, pilit na hinahabol ang mga banyaga. Ngunit hinarangan siya ng mga manggagawa.
Dito na tuluyang nawalan ng kontrol si Ador. Humarap siya kay Salvacion. Ang kanyang muka ay balot ng purong pot. Masaya ka na, Ma? Sinira mo ang kinabukasan namin. Itinapon mo ang bilyon-bilyong piso para lang sa mga amoy putit na mga taong ito? Ano ang makukuha mo? Wala ka ng shares, wala ka ng bahay, magiging pulubi ka rin gaya nila. Lumapit si Salvacion sa kanyang panganay. Hindi siya natakot. Hinawakan niya ang mukha ni Ador, gaya ng ginagawa niya nung bata pa ito at nagkakamali. Ador, hindi ako ang sumira sa kinabukasan niyo. Ang kasakiman niyo ang gumawa niyan. Akala niyo ba ay hindi ko alam? Ang kwintas na ibinigay ko kay Nina kagabi ay may tracker at mikropo. Narinig ko ang lahat. Narinig ko kung paano niyo pinagplanuhan ang aking kamatayan sa loob ng nursing home habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman. Namilog ang mga mata ni Nina at napahawak sa kanyang leeg. Hinubad niya ang kwintas at inihagis ito sa sahig. Na tila ba ito ay isang nagbabagang uling. Ang huling giling mga anak ko ay para sa katarungan. Patuloy ni Salvacion. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Cardo, bilang kinatawa ng 51% ng board, ano ang inyong desisyon? Tumayo si Mang Cardo ng tuwid. Nanay Salvacion, basa aming emergency vote kaninang alas 6 na umaga, ang Workers Cooperative ay formal nang nagpasa ng resolusyon na tanggalin sina Ador at Benji sa lahat ng posisyon sa kumpanya. At basa ebidensya ng pandaraya, isasampa namin ang kaukulang kasong krimen laban sa kanila. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. 2 unipormadong pulis at 3 tauhan mula sa National Bureau of Investigation, NBI, ang pumasok. Mr. Ador Salvador, Mr. Benji Salvador, sabi ng lead agent. Meron kaming warrant of arrest para sa kasong falsification of public documents, estafa, at attempted serious physical injuries dahil sa paglalason sa gamot ng inyong ina. Nanlamig ang buong boardroom. Si Benji ay biglang napaluhod sa sahig, humahagulgol. Ma, patawarin mo ako. Si Kuya lang ang may plano nito. Nadala lang ako, Ma. Kailangan ko ng pera pambayad sa utang sa sabong. Tumahimik ka, Benji, sigaw ni Ador. Bagaman ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot, habang nakikita ang mga posas na inilalabas ng pulis. Tinitigan ni Salvacion ang kanyang mga anak, habang isa-isa silang pinoposasan sa harap ng mga manggagawang dati nilag minaliit. Ang sakit sa kanyang puso ay tila isang dambuhalang sugat, ngunit ang kanyang budi ay malaya na. Nina, Liza, tawag ni Salvacion sa kanyang mga manugang na ngayon ay tulala na rin. Ang mansyon ay pag-aari na rin ng kooperatiba bilang kabayaran sa mga ninakaw ni na Ador. Meron kayong 24 na oras para kunin ang inyong mga personal na gamit. Pagkatapos niyon, ang bahay na yon ay gagawin nating sentro ng pagsasanay para sa mga anak na mga magsasaka. Habang kinaladkad ng mga pulis si Ador at Benji palabas ng gilingan, narinig ni Salvacion ang huling sigaw ni Ador. Ma! Ililigtas mo kami, di ba? Anak mo kami! Ma! Huminga ng malalim si Salvacion at pumikit. Hindi kayo pinalaki ng bigas para maging buwetre. Pinalaki kayo para maging tao. At ngayon ang batas na ang magtuturo sa inyo, niyan. Nang makaalis ang mga pulis at ang katahimikan ay muling bumalot sa boardroom, lumapit si Mang Cardo kay Salvacion. Nanay, tapos na po. Ang gilingan ay ligtas na. Pero, paano na kayo? Wala na po kayong titulong hahawakan. Numiti si Salvacion, isang ngiting puno ng kapayapaan at kirot. Sa wakas, Cardo, makakatulog na ako ng mahimbing. Hindi bilang reyna, kundi bilang isang ina na nagawa ang tama. Lumingon siya sa malaking bintana. Sa labas, ang sikat ng araw ay tumatama sa mga sako ng palay na inihahanda para sa susunod na giling. Alam niya, ang pangarap ni Danilo ay magpapatuloy, hindi sa dugo, kundi sa bawat butil ng danggal na kanilang ipinaglaban. Ang ingay ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang napawi sa kalayuan
Iniwan ang gilingan ni Danilo sa isang nakabibing katahimikan. Sa loob ng boardroom, tanging ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang mabibigat na hininga ng mga natitirang tao ang naririnig. Nakatayo pa rin si Salvacion sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang huling sulyap ng patrol car na lulan ang kanyang 2 anak. Tapos na po, nanay. Mahinahong sabi ni Mang Cardo habang lumalapit. Nakadetain na sila sa munisipyo. Dahil sa bigat ng ebidensya ng pagtatangka sa inyong kalusugan at ang malawakang pandaraya sa kumpanya, hindi sila basta-basta makakalabas. Dahan-dahang lumingon si Salvacion. Ang kanyang mga mata ay tila tuyo na sa pagluha. Ngunit ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay nagkukwento ng isang matinding pighati. Cardo, Attorney Mendoza, maraming salamat. Ngunit alam nyo ang ibig sabihin ng pinirmahan ko. Simula sa oras na ito, wala na akong karapatan sa lupang ito. Ang gilingan ni Danilo ay hindi na sa akin. Nanay, kayo pa rin ang aming gabay. Giit ng isang Todet. Kayo ang nagligtas sa aming mga pamilya. Hindi namin kayo pababayaan. Umiling si Salvacion nang may kasamang matamis, ngunit malungkot na ngiti. Ang katarungan, anak, ay hindi pwedeng may bahid ng pansariling interes. Pinirmahan ko ang dokumento, ang aking shares, ang aking voting rights, at ang aking titulo. Lahat ay nasa ilalim na ng Workers' Cooperative. Yan ang tanging paraan para maging legal at matibay ang depensa natin laban sa anumang tangka ng aking mga anak sa hinaharap. Pagkalipas ng 24 na oras, dumating ang sandaling hindi inakala ni Salvacion na mangyayari sa kanyang katandaan. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala ng mansyon. Sa kabilang bahagi ng kwarto, abala sina Nina at Liza sa pag-iimpake ng kanilang mga gamit. Wala na ang mga mamahaling gown at alahas. Ang suot nila ngayon ay simpleng damit, at ang kanilang mga mukha ay balot ng takot at kahihiyan. Ma, please, pagsusumamo ni Liza habang isinasara ang kanyang maleta. Wala kaming matutuluyan sa Manila. Lahat ng properties ni na Benji ay nakamortgage na rin pala. Maawa naman kayo sa mga apo nyo. Tiningnan sila ni Salvacion. Walang pot sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na katotohanan. Huwag niyo akong hinga ng awa, Liza. Hinga niya ng awa ang daan-daang manggagawa na binalak niyong gutumin para lang sa inyong luho. Ang mansyong ito ay pag-aari na ng kooperatiba. Magagamit nila ito para sa kabutihan ng komunidad. Tungkol sa mga bata, sisiguraduhin ko may scholarship sila mula sa kumpanya. Ngunit kayong mga magulang nila, kailangan niyong matutong tumayo sa sarili niyong mga paa. Wala kang puso, tili ni Nina. Pilit pa ring nagmamataas kahit basag ang boses. Iniwan mo ang sarili mo dugo para sa mga taong yan. Nina, mahinahong sagot ni Salvacion. Ang dugo ay hindi sapat para tawaging pamilya ang isang grupo ng tao. Ang pamilya ay binuo ng katapatan at utang na loob. Isang bagay na kinalimutan nyo nung sandaling nilason nyo ang aking gatas. Nang lumabas ang mga manugang bit-bit ang kanilang mga bag, naiwan si Salvacion na mag-isa sa gitna ng bahay na itinayo nila ni Danilo. Hinaplos niya ang Nara cabinet, ang regalong may ukit ng kalyo ng kanyang asawa. Kinuha niya ang kanyang isang maliit na maleta. Hindi niya kinuha ang mga chandelier, hindi niya kinuha ang mga antigong kagamitan. Ang tanging dala niya ay ang kanyang mga lumang barotsaya, ang panyo ni Danilo at ang itim na folder ng kasaysayan ng gilingan. Paglabas niya ng mansyon, isinara niya ang malaking pintuang kahoy. Hindi niya ito nilock. Ibinigay niya ang susi kay Mang Cardo na naghihintay sa labas. Nanay, handa na po ang inyong bagong tirahan, sabi ni Mang Cardo. Naglakad si Salvacion palabas ng mansyon, pababa ng driveway. Habang papalayo siya, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw ng Leyte. Sa tabi ng gilingan, may isang maliit at malinis na bahay. Isang bahay na dati ay ginagamit ng mga stay-in supervisors. Ipinagawa ito ng mga manggagawa para sa kanya. Pagpasok niya sa maliit na bahay, sinalubong siya ng amoy ng bagong saing na bigas. May isang maliit na altar sa sulok, kung saan nakalagay ang litrato ni Danilo.
Naupo si Salvacion sa isang simpleng silyang kahoy sa harap ng bintana. Mula roon, rinig na rinig niya ang musika ng kanyang buhay, ang am-i ng mga makina ng gilingan na nagsisimula ng umikot para sa anihan ng Hapon. Wala na siyang yaman, wala na siyang titulo. Ang kanyang mga anak ay nasa likod ng rehas, nagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Siya ay mag-isa, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang puso ay hindi na nanginginig. "Nanay Salvacion! Kain na po tayo!" Sigaw ng isang batang anak ng manggagawa mula sa labas. Numiti si Salvacion. Tumayo siya at pinunasan ng isang butil ng luhang pumatak, luha ng kalayaan. Ang huling giling ay tapos na, at ang lumabas ay ang pinakadalisay na butil ng danggal. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang yumanig ang iskandalo sa gilingan ni Danilo. Ang sikat ng araw sa Leyte ay nananatiling mainit, nulit ang hanging umiihip sa malawak na palayan ay tila may dalang bagong himig. Isaghimig ng kapayapaan na matagal nang hindi naramdaman ni Salvacion. Sa harap ng kanyang maliit na bahay sa tabi ng Kabyawan, nakaupo si Salvacion sa kanyang silyang tumba-tumba. Wala na siyang suot na mamahaling perlas o terno. Nakasuot siya ng simpleng duster at ang kanyang puting buhok ay malayang hinahampas ng hangin. Sa kanyang kandungan, nakalagay ang isang maliit na mangkok ng bagong kiskis na bigas. "Nanay Salvacion, eto na po ang kape niyo," tawag ni CJ, ang panganay na anak ni Ador. Ang bata ay 12 taong gulang na ngayon. Dahil sa scholarship na ibinigay ng Workers' Cooperative, nakakapag-aral pa rin siya sa isang maayos na paaralan. Tuwing Sabado, pinapayagan ni Salvacion ang kanyang mga apo na bumisita sa kanya. Doon sila natutulog sa maliit niyang bahay, malayo sa karangyaan ng mansyong kinalakihan nila. Ngunit mas malapit sa lupang nagbibigay sa kanila ng pagkain. "Salamat, CJ," ngiti ni Salvacion. "Kumusta ang pagbisita niyo sa tatay mo sa munisipyo?" Yumuko ang bata. "Malungkot po si Daddy, Nay. Pero sabi niya, mag-aral daw po akong mabuti. Sabi niya, patawarin niyo raw po siya dahil ngayon niya lang naintindihan kung gaano kahirap magtrabaho para sa isang butil ng palay." Huminga ng malalim si Salvacion. Nabalitaan niya na si Ador at Benji ay dahan-dahan ang tumatanggap sa kanilang kapalaran sa loob ng bilangguan. Wala na silang yaman, wala na silang titulo. Ngunit sa loob ng selda, nagsisimula na silang matuto ng tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba. Hindi man sila muling magiging mayaman, umaasa si Salvacion na paglabas nila, sila ay magiging tao ng muli. Mula sa kanyang kinalalagyan, natatanaw ni Salvacion ang dating mansyon. Hindi na ito tinitirhan ng mga buwetre. Ngayon, ang malaking pintuan nito ay laging nakabukas para sa mga anak ng mga magsasaka. Ginawa itong Danilo Memorial Training Center, kung saan itinuturo ang makabagong teknolohi sa pagsasaka. "Nanay, handa na po ang unang giling para sa anihan ngayong hapon!" Sigaw ni Mang Cardo mula sa kabilang bahagi ng Kabyawan. Tumayo si Salvacion, kahit medyo kumikirot ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang leeg, nakasabit muli ang gintong kuwintas na may pendant na hugis-butil ng palay. Nabawi niya ito mula kay Nina nung araw na umalis ang manugang sa mansyon. Para kay Salvacion, ang kuwintas na ito ay hindi na simbolo ng yaman, kundi simbolo ng isang pangakong tinupad. Naglakad siya patungo sa pintuan ng gilingan. Sinalubong siya ng mga manggagawa. Mga taong ngayon ay mga kasosyo na sa negosyo. Ang bawat isa sa kanila ay may ari-ariya na sa kumpanya, at ang bawat butil na lumalabas sa makina ay katarungang ipinaglaban nila ng sabay-sabay. Napagtanto ni Salvacion na ang tunay na pamana ay hindi ang titulo ng lupa na pwedeng nakawin o ang perang pwedeng maubos sa sugal. Ang tunay na pamana ay ang mga buhay na binago mo, ang mga tiyang pinabusog mo, at ang danggal na pinanatili mong malinis hanggang sa huli. Tuminggala si Salvacion sa langit, kung saan ang papalubog na araw ay nagkukulay ginto sa buong Leyte. "Danilo, tingnan mo sila," bulong niya sa hangin. "Ang pangarap mo ay hindi lang nanatiling buhay. Ito ay naging tahanan ng marami."
Sa gitna ng ugong ng mga makina at tawanan ng mga manggagawa, nahanap ni Salvacion ang pinakamatamis na anihan sa kanyang buhay. Wala na siyang kapangyarihan sa papel, pero siya ang nananatiling nanay ng bawat pusong tumitibok sa loob ng gilingan. Ang huling giling ay tapos na. At sa huling pagkakataon, ang lumabas ay purong danggal,